Grabe yung comfort na binibigay ng Diyos, no? Alam mo yung nag-worry ka sa kinabukasan, tapos mababasa mo to. Ang Diyos ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya. Hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Grabe naman yun. Ang context po niyan, si Moses po ang nagsabi niyan sa mga Israelita. Kasi end na ng journey niya. 120 years old na siya. At sinabi na ng Diyos sa kanya na hindi na siya makakatawid sa Jordan River. Ibig sabihin, hindi na siya makakarating doon sa Promised Land. At ang mangyayari, si Joshua na ngayon yung magiging leader ng mga Israelita. So imagine ninyo yung bigat sa puso na naramdaman ng mga Israelita. Kasi si Moses, 40 years nilang naging leader. 40 years. Nag-perform siya ng miracles, nakausap niya ang Diyos, at si Moses ang nag-guide sa kanila sa ganong katagal na panahon. Tapos iiwanan na sila. Bukod sa bigat, may takot at walang kasiguraduhan ang naramdaman ng mga tao. Pero niremind sila ni Moses na ang ultimate leader nila ay hindi tao, kundi ang tunay at buhay na Diyos na never sila iiwan at pababayaan. Sabi niya dyan, no? The Lord Himself goes before you. Grabe, no? Hindi lang yun comfort kundi guarantee, kasiguraduhan na huwag kang mangamba. Parang sinasabi ni Moses dyan na huwag niyong ilagay ang tiwala sa akin or kung sino mang human leader. Because God is the one who secures your future. Ulitin ko God is the one who secures your future. Kaya kapatid, kung marami kang problema ngayon, hindi ka lang sinusugo ng Diyos sa laban. Una na siyang pumapasok bago ka pa makarating doon. Bago mo harapin ang bukas, nandun na siya. Bago dumating ang problema, inayos at alam niya na ang kalalabasan. Ibig sabihin, hindi ka kailanman naglalakad mag-isa. At tandaan mo kapatid, hindi ka lumalaban para makasama ang Diyos. Lumalaban ka dahil kasama mo na siya at nauna pa siya sa'yo. At nung sinabi ng Diyos na hindi ka niya bibiguin o pababayaan, kapatid, pangako yun na hindi nagbabago. Ang tao pwede mang iwan, pero ang Diyos hinding-hindi. Kaya kapatid, kapag dumating ang takot, alalahanin mo na nasa unahan ng Diyos sa kinatatakutan mong hinaharap. Amen?